Mga ka-sports, isang napakabigat na balita para sa fans ng Philippine basketball. Posibleng hindi makalaro si Kai Sotto sa napakahalagang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Australia. Pangalawa, umuugong ang balitang posibleng matapos na ang ira ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Ano ang totoo? Ano ang epekto nito sa Gilas, sa PBA at sa kinabukasan ng basketball sa Pilipinas? Alamin natin ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, piwalong follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, kawalan ni Kai Sotto sa Gilas. Bakit delikado ang sitwasyon ni Kai? Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak kung makakasama si Kai Sotto sa Gilas training camp na magsisimula this coming February 16. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin ang kanyang rehabilitation mula sa sunod-sunod na injury, kabilang ang sprained ankle at nang iniindang kondisyon mula pa noong nakaraang taon. Hindi biro ang kalaban ng Gilas ngayon New Zealand, physical, disiplinado at bihasa sa international pay. Australia, isa sa pinakamalakas sa buong FIBA Asia Oceania. At sa ganitong klaseng kalaban, malaking kawalan ng isang 7'3" rim protector tulad ni Kai. So ngayon, bakit mas pinili ang pagpapahinga? Ayon sa kampo ni Kai, mas piniling unahin ang long-term health kaysa pilitin ang pagbabalik. Ang desisyon ay based sa payo ng mga doktor sa Japan. Isang maling hakbang lang, pwedeng mas lumala ang injury at mas tumagal ang pagkawala niya. Hindi lang sa Gilas kundi pati sa kanyang pro career. So ngayon mga sports, may lihim bang strategy? May ilang basketball insiders na naniniwalang posibleng mind game o strategy nila ito. Tulad ng nangyari noon kay Justin Brownlee. Nauna ring sinabing hindi makakalaro pero kalaunan ay naging susi sa qualifiers. Pero sa ngayon malinaw ang isang bagay. Wala pa pong final na confirmation at bukas pa rin ang pinto para sa late up call. So ngayon mga sports, anong gagawin ng Gilas kung wala si Kai? Kung tuluyang hindi man makalaro si Kai, inaasang aasa si Coach Tim kina Japet Aguilar, isang veteran presence, kay Angelo Kwame, isang defensive anchor at mas maliit pero mas mabilis sa lineup. Magiging mas collective effort ang Gilas, less size, more speed at more discipline. So ngayon, posibleng pag-alis ni Coach Tim Cone sa Ginebra. Bakit umiinit ang isyong ito? Habang abala si Coach Tim Cone sa Gilas duties, umugong ang balitang posibleng tapusin na ang kanyang termino sa Barangay Ginebra. Sa kabila ng stock lineup, napansin ng marami, nahirap na po ang Ginebra sa adjustment, predictable ng triangle offense at hirap makasabay sa mas modernong sistema ng ibang teams. So ano nga ba ang triangle offense at bakit ito kini-question? Ang triangle offense ay sistema na nakatuon sa spacing, ball movement at tamang reads. At epektibo ito noon, pero ngayon, kabisa na ito ng karamihan ng PBA teams, mas mabilis at mas switch heavy na po ang depensa, mas athletic na ang mga bagong players. Ang dating advantage ngayon ay nagiging kahinaan. So ngayon mga sports, end of an era na ba? May mga nagsasabi na para mag-focus na lang si Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas full-time, bigyang daan ang bagong coach ng Ginebra at magpasok ng mas modernong sistema. Pero tandaan natin na siya pa rin ang pinaka-winningest coach sa kasaysayan ng PBA. So sino ang posibleng pumalit? Sa ngayon wala pa pong opisyal na pangalan, pero ang hinahanap ng fans ay mas flexible na sistema, mas malawak na rotation, mas bagay sa modern PBA pace. So ngayon mga sports, dalawang malaking issue ang pinag-usapan natin ngayon. Dalawang ligi ng Philippine basketball, ang kawalan ni Kai Sotto ay hamon sa Gilas pero hindi katapusan. At posibleng pag-alis ni Coach Tim Cone ay maaaring simula ng bagong yugto sa Ginebra at PBA. Basketball evolves at ang Pilipinas kailangang sumabay. Kung ikaw, papayag ka bang maglaro si Kai kahit hindi 100%? At dapat bang magmago ng coach ang Ginebra? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. Like this video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na Gilas, Pilipinas at PBA updates. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!